na tayo para maging kawamis tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil yun po yung pinaka-ultimate good na binabanggit po sa Romans chapter 8 verses 28 and 29. Kaya po, nung sinabi ni Pablo na dahil alang-alang sa mayamang awa ng Diyos, ako ay namamanhik sa inyo na inyong ialay ang inyong mga sarili o ang inyong mga katawan bilang buhay na hain, ay ito ang ating pungano. Ito yung ating tamang tugon. Our right response. Wala akong ibang response. At kung ikaw ay talagang naligtas, dito patungo ang buhay mo. Ito na ang iyong sinisikap na gawin sa araw-araw. Bagamat may mga panahon na tayo ay pinukulang o pinatapos tayo na sundin ang nais ng Panginoon Diyos. Pero sa ating mga puso, yun na ho yung ating preoccupation, ito na ho yung laging laman, at ito na ho yung laging commitment, at nandun na ho yung ating tinatawag na resolve, na talagang wala kang ibang gagawin sa buhay mo kung hindi maging isang buhay na sakripisyo. Gusto mo maging katanggap-tanggap sa Diyos ang iyong buhay. Gusto mo na ang buhay mo ay dumalakad sa kabanalan. Hindi na yung gusto mo kung hindi kung ano na ang naisin ng Diyos at matupad yung layunin ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Kaya ho, sinasabi sa atin ni Pablo na ating nakita ng mga nakaraang linggo na huwag daw tayong huwag tayong makiayon. Huwag tayong makiayon, let us not be conformed sa mundo ito. So, ang mundo ho lagi ay merong pattern, meron po siyang molde, meron po siyang passion, meron pong godless system, meron ng sistema kasi, may kalakaran ang mundo. At yun po ay nasa ilalim ng impluensya at diktatorya ng Diablo. At ngayon na tayo ay nai-transfer na, nailipat na tayo mula sa mundong ito patungo sa kaharian ng Panginoon Diyos. We are now citizens of God's kingdom kahit na tayo ay mga mamamayan pa rin ng mundong ito dahil nakatira pa po tayo rito. Ngunit, yung pong ating mga values, yung ating pong aspirations, yung pong ating mga goals, at yung ating mga values and purpose sa buhay, ay hindi na po tulad ng mundong ito. Di ba? Ang ating understanding ay kinakailangan, we must please the one who has called us. Kinakailangan tayo ay magkaroon ng pananaw na ang buhay mo natin sa mundong ito ay temporary lamang. At hindi ho ito ang ating tahanan. Tayo ay dumadaan lang ho dito, we're just passerbys sa mundong ito. At alam natin na dapat ma-impluensyahan ng ating citizenship yung ating nakaring sa buhay. Kaya ho, we do not conform to the pattern of this world. At ang nangyayari ay from within, tayo ay nagkakaroon po ng spiritual transformation. Through the Word of God, through prayer, and through the disciplines of the Christian life, little by little or gradually, from one level to another, tayo mo ay nagkakaroon ng transformation into Christ likeness patungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Natatanggal ho yung mga maling bagay na nasa ating isip, nagkakaroon po ng renewal ng ating mga mind. Kaya ho yung ating mind ay nagiging nakatuon sa mga bagay ng kanyang kaharian. At hindi na po tayo nag-iisip katulad ng pag-iisip ng mga taong nasa mundo. At dahil po dyan ay ating pong nadi-discern o nalalaman po natin kung ano ang loobin ng Diyos, kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap,
at ganap sa kanyang paningin. At dahil ho dyan, tayo naman po ay ang next na kinakailangan na natural na gagawin po ng isang Kristiyano ay siya ay maglingkod sa Panginoon. Kasi alam niyo ko, tayo ho ay niligtas para maglingkod sa Kanya. Nung kinausap ng Diyos si Moises sa aklat ng Exodo, at sinabi niya na pag ang Israel ay dinala ko sa bundok na ito, sabi niya, dito nila ako paglilingkuran. So actually, there is a play of words in that statement of Christ. Parang it is used interchangeably with worship. Because worship and service, hindi mo pwedeng paghiwalay mo. You cannot detach worship and service. So there was one church in America a long time ago that says, enter to worship, live to serve. Enter to worship and live to serve. Of course, we can serve inside the church, but the point is, we should not forget na tayo ay tinawag hindi lamang para magtipon, tipon-tipon kada linggo, kundi para tayo ay maglingkod. To be bond servants ng ating Panginoong Jesucristo. Pero makikita mo natin dito na ito ay tinuro ni Pablo simula sa Romans chapter 12 verse 4 hanggang doon sa verse 8. Pero hindi ho nagmamadali si Pablo. Hindi siya nagmamadali na pagkatapos mong ialay ang iyong mga sarili sa Diyos at pagka kayo ay namumuhay hindi sang-ayon sa takbo ng mundo, maglingkod na kayo, ito na yung mga gifts. Tignan ninyo kung saan kayo dito, ano ang mga gifting ninyo. Hindi ho nagmamadali si Pablo na biglang tatalon na lamang doon sa tinatawag na activity or ministry opportunities sa bawat mga Kristiyano. Meron mo siyang napakahalagang sinabi sa kanila na kung saan ito ang pundasyon ng pagsisilbi. At ito ho ay walang iba kung hindi yung pag-iingat po natin na bago tayo magsilbi sa katawan ni Kristo, kinakailangan po ay makukultivate natin itong virtue na ito. At ano po yun? Yun po yung humility or pagpapakumbaba. At alam natin na ang opposite po ng humility ay pride o yung pagmamalaki. Alam niyo ko yung pagmamalaki o yung pride ay hindi ho first time na binanggit ni Pablo dahil sa mga nakaraan na pag-aaral natin sa Romans 11, in the next slide, makikita natin na 3 beses. In fact, sa Romans 11, verses 18, 20, and 25, nagbigay ho dyan ng warning si Paul laban sa pride. Romans 11:18, sabi niyan, do not be arrogant toward the branches. If you are, remember, it is not you who support the root, but the root that supports you. And then, in the next slide, we can see Romans 11:20 and 25. Sabi niya, that is true, they were broken off because of their unbelief, but you stand fast through faith, so do not become proud, but fear. Verse 25, lest you be wise in your own sight, I do not want you to be unaware of this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So nagbigay dito ng maliwanag, very stern warning si Pablo sa mga Gentiles na hindi porke sila ay pinaguran ng Diyos sa kanyang ongoing program at pansamantalang kanyang ipinos yung kanyang programa para sa mga Israelites ay pwede na silang magmalaki. Kasi sinasabi ni Paul sa kanila na mag-ingat kayo dahil ang inyong arrogance o ang inyong pagiging malaki, huwag niyong kalimutan, yan din ang dahilan kung bakit ang Diyos ay
dinisiplina ang mga Israelita. At pwede rin gawin sa inyo yan ng Panginoon Diyos kung kayo ay mananatili na mapagmalaki. Kaya dito ay na-touch na ni Pablo yung pong aspeto ng pagmamalaki or pride. At ngayon, babalikan ho niya yung topic niya. Dahil kinakailangan niyang bigyan muna ng mahalagang paalala at warning yung mga Roman Christians na sa kanilang paglilingkod, ang number 1 na criteria at number 1 na qualification sa kanilang resume to be God's servants is humility. At kung wala ko yung humility, alam natin na ang tatakbo sa buhay ng tao, sa kanyang kaisipan, ay pagmamalaki. At dito ho, we can see na i-highlight ni Pablo yung grasya o biyaya ng Diyos. Kasi ito ho yung dapat na laging naiintindihan at hindi nakakalimutan ng mga Kristiyano para sila ay makaiwas sa pagmamalaki. Now look at verse 3. Yung first part po niyan, sabi niyan, "For by the grace given to me." So in the next slide, we can see there that Paul was highlighting grace. So binibigyan po niya rito ng emphasis or stress. Dinidiin po niya ang biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, "For by the grace given to me." Now, ito ay ating nakita na, pero nilagay ko lang dyan yung basic definition ng grace. At nasabi nga natin na ang biyaya, the grace of God is an unmerited favor. So, wala kang ginawa para makuha mo yun. Binigay ng Diyos sa iyo ang isang bagay na hindi mo karapat-dapat na matanggap. So, it is found fully, of course, in the person of Christ Jesus. At yung grace, yung salitang yan ay 21 times na ginamit po ni Paul sa aklat ng Roma. At sa mga ibang sulat naman po ni Paul, nagamit po ang salitang yan ng 96 times. So what do we see here? Makikita po natin na si Pablo, yan po ang recurring theme ng kanyang mga sulat. Yan po yung parang pinaka-hub na kung saan yung ibang parts, iniikot. Yan po ang pinaka-sentro ng kanyang gospel, ang biyaya ng Panginoon Diyos. At sinasabi niya riyan, in fact, in Romans chapter 1, verse 5, let's look at the next slide. In Romans chapter 1, verse 5, ang sabi mo riyan, let me just read that. Okay, sabi ko rito, "Through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations." Kaya dito sa kanyang introductory greetings sa mga taga-Romans, sinasabi niya riyan na siya bilang lingkod ng Diyos sa verse 1, tinawag bilang apostol, set apart for the gospel of God, and then yung verse 5 na binasa natin ay sa pamamagitan daw ng biyaya. Kaya siya ay naligtas, kaya siya ay set apart, kaya siya ay apostol ng Panginoon Diyos. So, tinanggap ni Paul ang grace ng Diyos sa kanyang buhay. At in fact, sinasabi nga rin ni Paul sa kanyang sulat kay Timothy, dito sa 1 Timothy 1, 13-15, na just to summarize it, sinasabi niya riyan na in the past, sa nakaraan, siya daw ay isang blasphemer, persecutor, and an insolent opponent. Pero sabi rin niya sa kanyang testimony, "But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith
and love that are in Christ Jesus. So nag-umapaw ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya roon sa next verse, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Ako ang pinakamalala sa lahat ng mga makasalanan. So, ganun ho ang tingin ni Pablo sa kanyang sarili. So, it is only as we really acknowledge our sin na ang biyaya ng Diyos ay ma-experience po natin. So, ito kung nagsasabi sa kanila, yung kahalagahan po rito ng humility, ay nagbibigay sa kanila ho, si Pablo, nagbibigay sa mga tagapagbasa niya sa Church of Rome, na ang biyaya ng Diyos ang susi. Ito ay dapat nating huwag makalimutan dahil ang biyaya ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat. Kahit na wala sino man sa atin ang karapat-dapat na makatanggap ng mga pagpapala na ito. Unang-una, yung kaligtasan, at pangalawa, yung pong calling ni Paul into the apostleship office. And in particular, to be the apostle to the Gentiles. Kaya ho, in the next slide, we can see that it is only as we acknowledge our sin that grace starts flowing and grace becomes grace. Doon lang mo natin talaga maunawaan eh. Dumating sa punto dapat ng buhay natin na katulad ni Pablo, pwede mong sabihin na talagang ako ay napakasama ko talaga. Sukdulan ng aking pagiging makasalanan. At mas lalo mo talagang makikita yung kagandahan ng grasya ng Panginoon Diyos. Pag nakita mo kung sino ka in view of His holiness. Kaya ho, si Pablo, sa kanya hong sulat sa mga taga-Roma na siyang napag-aralan na ho natin, nadaanan na natin, kanya hong binibigyan ng emphasis ang kabanalan ng Diyos. Kabanalan na nakikita sa kanyang pagkapuot sa makasalanan, pagkapuot sa mga kasalanan na ginagawa ng mga taong makasalanan. At kanyang binubuhos ang kanyang wrath or puot na siyang nakita na ho natin. At kinakailangan ho yan talagang maunawaan. Kung hindi niyo pa naunawaan yan, sana ho maunawaan niyo ngayong araw na ito. Na kung hindi pa kayo ligtas, ang tanging dahilan lamang kung bakit kayo ililigtas ng Diyos sa araw na ito ay dahil kahahabagan kanya. Kaawaan kanya. Dahil gusto niyang ibigay yung kanyang biyaya sa buhay. Hindi dahil sa nakita niyang mapapakinabangan ka, dahil sa magaling ka, matalino ka. Hindi ho. Kung iligtas ng Diyos yung mga tao na matatalino lang, maabilidad, mataas ang IQ, ang iglesia ay mapupuno ng mga taong mayayabang. Tama mo ba yan? Kung ganun mo ang criteria ng Panginoong Diyos. Now, of course, we are not saying na pag hindi matalino, hindi pwedeng iligtas. I mean, pag yung pagiging magaling o matalino ay hindi po yan way para ikaw ay ma-disqualify. Pero ang point dito, ang sabi ng Bible, lahat tayo mo ay makasalanan. Kaya kahit na ano ang dala-dala mong credentials sa harapan ng Panginoon Diyos, hindi mo siya na-impress. Dahil ang tinitignan ng Diyos, hindi naman yung action mo. Ang tinitignan mo ng Diyos, yung kaluluwa mo at yung puso mo, kasi ang nakikita ng Diyos, that all have sinned and fallen short of His glory. Ang nakikita ng Diyos, siya ay banal at lahat po tayo nakasalanan. Yan ang nakikita ng Diyos. Kaya walang kinalaman po yung ating mga credentials, yung ating resume. Wala po yan. Basura po yan sa harapan ng Diyos. Pinagmalaki na ho ni Pablo yan nung siya isang Pariseo pa. At sa kanyang testimonyo sa Philippians,
Sinabi niya na ho yung kanyang resume. At wala siguro hihigit doon sa pagiging impressive ng resume po ni Apostol Pablo. Gayong pa man, sinabi niya, ang lahat nito ay rubbish, walang kwenta. This is just a stench in the smell of God. Because the real treasure is the righteousness of Jesus Christ. Kaya ho, we can see na it is only as we acknowledge that we repeat our sins that grace starts flowing and grace becomes grace. So, yan po yung una. Yung pangalawa na ating makikita ko rito in the next slide, we can see an authoritative statement for all. Sabi ho ng Romans chapter 12 verse 3, I say to everyone among you. I say to everyone among you. Yung words na, o yung phrase na I say unto you, ito ay isang common na rabbinic way or style of making an authoritative statement. Si Kristo bilang isang rabbi din ho, ay ginagamit din po na yan every now and then, katulad po sa Matthew 5:39, na sinasabi, I say unto you. So, it is an authoritative statement, at yan po ay hindi mo para lamang sa isang tao o sa mga piling tao, yan po ay para sa lahat. In the next slide, we can see that with the authority of the Lord that He had given Paul as apostle to the Gentiles, He too gave a command not to think of himself more highly than he ought, but to think with sober judgment. So, mamaya titignan mo natin ibig sabihin dyan ng but to think with sober judgment. So, wala akong exempted, ano? Sa command na ito. Kaya nga, sinasabi ni Paul, I say to everyone among you. So, hindi na ako natin kinakailangan ng speech expert para maintindihan yung word ng everyone. Okay? Lahat kayo. Every single person on this planet Earth ay nasa ilalim ng command na ito. At ano ho yung command na yun? Yung command na yun, do not think of yourself more highly than you ought to think. Huwag maging arrogante. Huwag maging mayaman. Huwag maging mapagmanap. Bagkus magpakumbaba. Kaya ho, wala hong nag-graduate sa University of Humility. Araw-araw ho, kinakailangan tayong matuto na magpakumbaba. Amen? Kaya nga ho, may mga panahon na tayo ay mahina. Because God wants to remind us na hindi tayo Diyos. May mga bagay na parang pinogram mo na gagawin mo. This day, next week, next month, or a year from now, nakaprograma na yan, nakaplano na yan. And then, nagkakaroon ng mga, some things comes up sa buhay natin. May mga tinatawag na unavoidable and unforeseen circumstances na dumarating. Bigla kang nagkakasakit, biglang may nangyari na hindi maganda, sira yung programa mo. And for some people, parang bumaksak yung kanilang mundo. And these all are reminders ng Panginoon Diyos na, well, people might plan, pero ang Diyos ang nag-i-implement. Now, yes, you can probably want to be a person that is so organized and wala naman masama po yan. Maganda po yun. Pero, yun ang naging problema ng mga readers na binabanggit ni James. Diba? If you would turn with me, samahan niyo po ako. Wala po yun sa aking outline na isip ko lang. I hope I see it. In James chapter 2 ba yun? The Lord wills, I will do this and that. Dahil sinasabi mo ng aklat ng James,
chapter 4, beginning at verse 13. James 4:13. At mga sumusunod. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such a town, and spend a year there, and trade, and make a profit. Verse 14. Yet, you do not know what tomorrow will bring. What is your life when you are a mist that appears for a little time and then vanishes? Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As this, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So, itong section na ito ay patungkol po sa pag-correct ng kayabangan ng tao. Di ba? Yung kayabangan ng tao na akala ho niya, bukas buhay pa siya. So wala ho yung thought na, well, kung luluobin ng Diyos, ako malakas pa bukas, kung kaya pa ng katawan ko. Hindi. Today or tomorrow, we will go into such and such a town, spend a year there, etc. Ang tawag ho ng Bible, boasting in your arrogance. Kung people think na, well, pasado na lahat, okay na lahat, nakabook na ako, meron na akong allowance, meron na akong pera, ayos na lahat. So all systems go, pero sandali lang. You cannot even lift a finger. You cannot even move a muscle pag hindi niloob ng Diyos. Pupunta ako dyan, biglang nag-pandemic. Tapos, yun na. O ma-assign na ako sa work ko, doon sa aking dream job. Nag-pandemic. Sarado. Ano na? Because this is, brethren, God's one important message kung bakit ito nagka-pandemic. Because people are just proud and arrogant. People think they run the world. And powerful people think they own the world. But the pandemic is telling us, no, God owns the world. He can stop the time if He wants. Ginawa niya uno yun, yung araw, pinahinto niya. Para manalo lang mo sa bigmaan sa Joshua. Saka ho, ang mga Israelites. Para ho, to humble people, na kahit na gaano ka kagaling, pag sinabi ng Diyos na diyan ka lang, ba't kang gagalaw, hindi ka makakagalaw. Wala kang magagawa. But if you are humble, you will say, Lord, kung kalooban mo, mabubuhay ka. Gagawin namin ito, we will do business, we will do this and that. Pero sinabi niya, pero pag hindi mo, pag wala yan sa puso mo, you're just boasting in your arrogance. At sabi ng Bible, lahat ng pagmamalaki ay masama. It is evil. Kaya ho, we can see here, sabi ni John MacArthur regarding the call to humility, next slide, no believer is exempt from this call to humility. Because Paul is speaking to every man among you. So this is a universal command to all who are in Christ. Ang panawagan po ay lahat. So, ulitin ko natin, wala akong nag-graduate sa University of Humility. We continue to be enrolled in that school. Kaya po, once a Christian says na, I'm just so humbled, and this message in the Bible is not just for me, maybe for my husband, for my wife, or for my friends, then it only shows the arrogance in the heart. Kaya po, there is a warning, brethren, to live in humility. In the next slide, we can see that.
a warning to live in humility. Sabi niya, not to think of himself more highly than he ought to think. Alam niyo, kung meron isang church in the New Testament na talagang kung lalagyan mo ng subtitle, yung pangalan ng church nila, pwede mo ilagay doon, The Proud Church. Yan po yung Corinthian Church. Ang Corinthian Church po was so blessed by God na ang dami ho nilang giftings, ang dami ho talento, ang daming abilities nila bilang isang iglesia. Hindi magkukulang. Kung anong kailangan mo, meron. Mayaman din po yung kanilang iglesia. Kaya sila nga rin po ay naghihingi ni Pablo na magbigay doon sa Jerusalem Church na naghihirap. Pero ang problema ko riyan ay yung kanilang kagalingan, yung kanilang kahusayan ay pumasok sa kanilang ulo, sa madaling salita. Lumaki ho yung kanilang ulo. Kaya sinabi ni Paul doon sa 1 Corinthians 8 verse 1, sabi niya, now concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge. At sabi niya, knowledge puffs up, but love builds up. So, ang daming alam ng mga taga-Corinth. Pero ang sabi ni Pablo, mag-ingat dahil ang karunungan ay yan po ay pwede mong mag-bloat ang iyong ego. Dahil po sa marami kang karunungan o kaalaman. Again, we are not against knowledge, brethren. Pero hindi tayo katulad ni sino ba yung namatay na si Ernie Baron niya tayo. Sabi niya na more knowledge, knowledge is equals to power. Sabi niya. Dapat yung knowledge balansihin ng pagmamahal. Because what builds up people is not really knowledge. It is love. Yun po ang nagpapatibay, nag-encourage ko, nagpapalago ng gawain ng Panginoon Diyos. Hindi lamang po yung karunungan. Yung karunungan po, madaling makuha yan. Mag-aral ka lang ng maayos. Pumunta ka lang sa eskwelahan na maganda. Magpakasipag ka lang. Isa kahit na hindi maganda yung eskwelahan mo, magpakasipag ka. Makukuha mo yung karunungan. Pero yung pag-ibig mo, hindi mo yan makikita sa eskwelahan o sa seminaryo. Yan ho ay itinuturo ng Panginoon sa atin. Even as we look at Christ as an example of true love, tunay na pag-ibig. Kaya ho, ito ay isang kinakailangan na maging maingat mo tayo. No? Given, in the next slide, given the inordinate pride that often arises from those who regard themselves as spiritually gifted. Kaya ho, yan po yung actually nagiging natural na effect. Pag ang isang tao ay magaling. At syempre, pag magaling ka, I'm sure, alam mo yan. Di ba? Alam mo yan. May mga iba naman, akala nila magaling sila. Mas malaking problema rin yan. Kasi may mga iba na, kaya sila mayabang, kasi may pinanggagalingan sila. Sinasabi nila na, kasi meron naman agad pagyayabang. Pero syempre, mali pa rin yun, kung Christian ka. Yung iba naman, ang problema nila, wala naman silang masyadong alam, mayabang pa sila. Ano? Yung what they call delusional people. So, either way, brethren, sinasabi ng Bible sa atin that if we want to be of service to God's kingdom or to God's people, ito kinakailangan muna ang ating tignan. Not to think of yourself more highly than you ought
to think. Sabi ho ni Robert Schuller, dito ho magugulat kayo, si Robert Schuller po, naging sikat po siya in the 1980s. So some of you were not yet even born at that time. Pero marami siyang mga librong nagawa na naging patok or bestsellers. At isa sa mga libro na yan ay yung Self-Esteem, The New Reformation. At sinabi niya roon sa page 57, in my lectures to thousands of ordained clergy of the widest cross-section of historic Christianity, I found it necessary to tell my colleagues, dare to be a possibility thinker, do not fear pride. Do not fear pride. The easiest job God has is to humble us. God's almost impossible task is to keep us believing every hour of every day how great we are as His sons and daughters on planet Earth. So, do we agree with this when we look at the teaching of the Bible about pride? Hindi po. Kasi para sa kanya rito, wag mo daw katakutan ang pride. In fact, binaba pa nga niya yung yung value ng Diyos. Sinabi niya na pinakamadaling trabaho lang ng Diyos ay gawin tayong humble. And God's impossible task is to keep us believing every hour of every day how great we are as His sons and daughters on planet Earth. Pero tama ba na wag mong katakutan ang pride? Ano ang sabi ho ng Bible regarding that? In the next slide, sinasabi riyan ni James, nagbigay siya ng warning. Sinabi niya sa James 4:6, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. So bakit din po nangako ang Diyos? In Isaiah 66 verse 2, but to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word. So kung hindi ho natin dapat katakutan yung pride, bakit po sinabi rin ng Proverbs 16:18, nagbigay ng warning, pride goes before destruction, and a haughty spirit before stumbling. Bakit din po nagbigay ng babala si Pablo? Sa 1 Corinthians 10:12, let him who thinks he stands take heed lest he fall. So bakit po may mga warning after warning after warning ang mga writers ng Bible? Dahil God is opposed to the proud. God resists the proud. Pride will bring you into great destruction. Kaya ho, may warning ang Biblia. So when I was studying this, sabi ko sa aking sarili, magbigay nga ako ng mga halimbawa ng mga tao sa Biblia na dahil sa kanilang pagmamalaki, ganito ang parusa na binigay ng Diyos sa kanila. Unang-una ho, in the next slide. Siyempre, unang-una ho yan, walang iba kung hindi si Lucifer. Si Lucifer ho, gusto niyang magrebelde sa Diyos. Nagrebelde na nga actually sa Diyos. Gusto niyang kunin yung posisyon ng Diyos. Ano ang punishment sa kanya? Tinanggal siya sa kanyang posisyon, pinalaya sa langit, and he is condemned to hell. He cannot, brethren, rechart yung kanyang destiny. Whether he likes it or not, doon ang kanyang destiny sa impyerno. Si Adan at Eva, nung kanilang kinain po yung pinagbabawal na bunga dahil sila po ay naniwala sa sinabi ng Diablo that you will become like God. You will become wise like Him. Pagmamalaki. And they were what? Thrown out from the Garden of Eden, separated from God. And sila ho ay, of course, they died physically later on. Si Cain. Si Cain po, dahil sa kanyang pagmamalaki, sabi niya sa kanyang sarili, well, I will sacrifice what I want to sacrifice to God.
pagmamalaki, mas marunong sa Diyos. He became a murderer and a fugitive. Yung mga tao naman po na balak maglikha, nagsimulang lumikha ng Tower of Babel dahil gusto nila na may pagmalaki sa mga tao yung kanilang magiging accomplishments. Magawa yung hindi pa nagagawa. Mga makarating sa langit dahil sa gawa ng tao. They were scattered among the nations and their languages were confused, so they could no longer work together. Si King Saul naman po, ang unang hari ng Israel. Dahil sa kanyang pagmamalaki, obeying his own instincts rather than obeying God's commands, doing unilateral decisions rather than obeying fully the command of the Lord, nawala ang kanyang corona. He was removed sa kanyang posisyon. In the next slide, we continue with King Uzziah. Si King Uzziah you remember, dahil sa kanya panginialam, he was a king and he thought that being a king, pwede rin niyang pakialaman yung trabaho ng iba. As he brought incense to the temple, anong ginawa ng Diyos? God struck him with leprosy. King Nebuchadnezzar, alam mo natin, in the book of Daniel, na pinagmamalaki niya na ang lahat ay galing sa kanya at siya ay sasambahin ng buong kaharian ng mundo, tinanggal sa kanyang posisyon at siya ay nabuhay kasama ng mga hayop sa kagubatan. Si Jonah, alam mo natin, ay matigas din ang ulo. Gusto niya ng sariling lakarin niya at meron siyang self-entitlement. Tingin niya, siya lang at ang mga Israelites ang karapat-dapat maligtas at hindi yung ibang mga tao. So he ran away from the Lord at anong nangyari sa kanya? Siya ay nilunok. God appointed a sea monster para lunukin po si Jonah. Si Haman naman in the book of Esther, sa kanyang pagmamalaki, na siya ang karapat-dapat na nasa posisyon, kahit na hindi naman siya karapat-dapat doon, ang kanyang naisip na ubusin ang lahi ng mga Hudyo. Anong nangyari sa kanya? Yung gallows na kanyang ginawa para kay who's that guy? Mordecai, ang siyang ginamit sa kanya para siya ay mamatay. And last in our list, si King Hezekiah. He became rich, powerful, many accomplishments, pero naging mayabang po siya. Siya binigyan ng Diyos ng maramdaman. Now, of course, some of these people who were humble, ang iba sa kanila ay nagsisi naman sa kanilang mga kasalanan. Of course, maliban kay Lucifer, maliban kay Cain, yung mga taong nag-build ng Tower of Babel, at syempre si Haman was executed. So, ito nawa ay maging sapat para makita ho natin na dapat katakutan ho natin ang pride. It is it's no easy thing, brethren, to fall into the hands of the living God. It is a terrifying thing, sabi natin ng Hebrews, to fall into the hands of the living God. Kaya in the next slide, sabi ng GodQuestions.org, and I quote, so recognizing that our measure of faith comes from God prevents pride and encourages sober judgment. Each of us should recognize the limits of his or her own gifts. At the same time, we must acknowledge the gifts that others possess and that each believer is divinely placed into Christ as a vital and functioning part of his spiritual body. No member should consider himself or herself as superior to any other, but should instead recognize
that God has placed us just where He wants us with the gifts He has chosen for us. So, kung ano raw yung talento na binigyan ng Diyos sa iyo, ano yung spiritual gift na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, please do not congratulate yourself. Ano ko congratulate lang sa sarili niya ay dahil sa pinagsikapan ng isang bagay, kaya nakuha niya. Pinagpaguran niya, kaya nakuha niya. Pero, ang spiritual abilities na binibigyan ng Diyos sa iyo, o kahit ang talento, hindi mo yan pinagsikapan. In fact, pwede mo sabihin nga, well, namana ko naman yan sa nanay ko. It runs in the blood, pwede mo sabihin. Pero, sige na lang, sabihin na lang natin na totoo yun, it runs in the blood. So, babalik ka sa pinaka-ninuno, yung pinaka-unang tao sa family tree mo. Ngayon, ang tanong ganito, sino lumikha doon sa tao mo yun? Ang Diyos. Sinong nagbigay sa kanya ng kagalingan, kaalaman? Ang Diyos din. Di ba? So, kahit na sabihin mo, ano yan, it runs in the blood, it's only in the family, galing pa rin sa Diyos. Amen? Kaya ho, we can never pat ourselves on the back and say, galing mo, you're the man. Hindi mo. God is the man. God is the hero. All the glory must be credited to Him. Not even a percentage ay may bibigay mo sa atin. And those spiritual gifts are sovereignly given to us by God. Whether me as a pastor or some as skilled in playing instruments, or their voices are good enough para mag-lead ng worship. And whatever na makikita ko natin dito later on ng mga gifts, of course ito nga hindi kompleto na spiritual gifts because the Apostle Paul would also include other gifts sa kanyang turo sa Ephesians sa Corinthians. But the issue here really is yung tao na binigyan ng spiritual gifts. Dapat ma-recognize mo na ito yung gift na binigay ng Diyos. Gagamitin ko to. I will use this with all my strength for the glory of His name. And by the way, sa 1 Peter chapter 4, meron pa mga listahan ng mga spiritual gifts ko. Doon, at sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 10, maganda ko yung sinabi ni Peter. Tignan lang ko natin sandali. 1 Peter chapter 4, verse 10. Ang sabi mo rito, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Amen? So, bilang isang mabuting katiwala, anong gagawin mo sa gift na nasa iyo? Gamitin mo. Amen? By the way, pag hindi mo ginamit yan, mayabang ka. Dahil iniisip mo, para sa akin lang yun. Kaya binigyan ng Diyos yan para sa akin. For my own enjoyment. Wala, para may pagmalaki ko lang. Magamit ko lang. Kung saan ko bang gusto gawin. Kaya ako, pag sinabi mo, kasi mahihain ako, kaya ayaw kong gamitin yung gift na yan. Then, maaaring in one sense, totoo yun. Pero hindi mo alam, pagka ganun lagi yung isip mo at nanatili ka sa ganun kaisipan, you're selfish. And you are arrogant. Dahil iniisip mo lang, binigay sa akin ng Diyos yan, just for me, for my own use, for my own personal consumption. Hindi yun. Yan ay binigay ng Diyos sa iyo to build up the body of Christ. Period. It is not for display. Hindi yun. It is not just to hoard it. It is to be used for His glory and for the betterment of the body of Christ.
Kaya ho, napakahalaga na makita ko natin dito, you become a good steward. Hindi mo binabaon sa lupa yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Ano ang tawag in the parable of the talents doon sa servant na binaon niya yung sinasabi noong kanyang amo na palaguhin? Kasi the owner was a businessman. Yung dalawang kasama niyang alipin, they put it into business, nag-profit. Pero siya, anong ginawa niya? Ay, baka kasi walang mangyari. Magalit yung amo ko, ibaon ko na lang. Was that the purpose kung bakit binigyan mo siya ng pera? Hindi sana hindi na siya binigyan kung alam lang na hindi naman pala niya gagamitin yun. Binigyan niya lang sana sa iba para mapakinabangan at gumamit. Nung pagbalik, panahon na ng accounting, wala siya may pakita ng profit. At anong tawag sa kanya ng amo niya? You wicked and lazy servant. Ganun ho ang tingin ng Diyos. Kaya huwag mo kayo magalit sa akin. Yun ang sabi ng Bible. Pinapamilikit ko lang po sa inyo mga kapatid. Kaya ang mga spiritual gifts na ginamit ng Diyos sa atin, yan po ay para gamitin natin na magsilbihon tayo. Sabi niya, to serve one. Use it to serve one another. Because when you're serving brethren, it shows na you are humble. Amen? Of course, servanthood is another topic na kinakailangan talagang pag-aralan mo ng mahaba-haba. But just to say at this time, brethren, that when you are humble, you will serve. Of course, not all who are serving are humble, but those who are humble, they will serve in God's kingdom. Kaya mo, in true humility, let's just define what humility is in the next slide. Sabi ho ni Andrew Murray in the book The Beauty of Holiness, Andrew Murray calls it the place of entire dependence on God. He adds, humility is not so much a grace or virtue along with others, it is the root of all. Because it alone takes the right attitude before God and allows Him as God to do all. It is simply the sense of entire nothingness which comes when we see how truly God is all and in which we make way for God to be all. Yun po yung humility na sinasabi niya. Root po, yung tamang attitude. So it begins with the right attitude. Nabalikan ko yung sinabi ko kanina, na pag hindi ka nagsiserve, mayaman ka. You know why? Because meron kang self-entitlement. Iniisip mo, dapat sila naglilipad sa akin, ako hindi ako naglilipad. So meron pong senyorita attitude ko. Na hindi ako maglilipad. I'll just be there, parang tingin sa sarili mo, guess ka lang. May servant sa bahay. That's not the church, really. If everyone is humble, everyone will serve in the body of Christ. Regardless of your gender, of your age, or your background, if you are a believer in Christ and you know that God has placed you in His body, you will find ways to serve. You will volunteer. Maaaring kung hindi mo pa alam ang gifting mo, you will try activities in the church while you're praying and asking people to pray for you para malaman po kung ano yung gift mo. But you begin to serve even in your own little way. And that would really be much appreciated, brethren. Kaya ho marami sa mga churches, and I'm not referring simply to BLCM, but all the churches. Bakit marami pong nakapagod ng mga workers? Bakit marami nag-burn out sa mga ministries? Kasi sila lahat ang umaako ng gawain. Halimbawa, if the church is 500 in attendance, and if only 50 people are serving, can you imagine the load na
Karga-karga po nila. And then, yung mga hindi nagsaserve, mareklahan pa. Yung mga hindi nagsaserve, minsan, sila pa yung sakit ng ulo. So, can you imagine, nandun na yung physical load, nandun na yung emotional load, nandun na yung mental load. Ano na ito? So, nangyayari dyan yung mga tao, kontento sila na maging mga bench warmer, kontento sila na nasa stands lang sila, mga audience. That's not the church. Right? We are not into a theater or a stadium. We are in the church. And the Bible says na everyone has a part, just like a physical body of a human being, na may tenga, may mata, may ilong, may paa, may kamay, so on and so forth. Kaya ho, it is a virtue. It is the very root of all. When that root is absent, brethren, other virtues cannot even be cultivated. Magsisimula ho tayo dyan sa humility, mga kapatid. In the next slide, let's continue defining it, and let's get another good definition from C.J. Mahaney. Ang sabi ho niya in the book, Humility Through Greatness. Humility is honestly assessing ourselves in light of God's holiness and our sinfulness. Dagdag ho niya, without an honest awareness of both these realities, all self-evaluation will be skewed and will fail to either understand or practice true humility. So, kinakailangan daw po ating i-assess, estimate na mabuti ang ating sarili, not comparing ourselves or abilities to others, kundi in view of God's holiness. Kaya, there will not be any room for pride. Pagka ganun po yung attitude ng isang tao. So, a Christian, next slide, is not to overestimate himself. Sabi ni Paul, to think more highly of himself than he ought to think. This means he is not to overvalue his abilities, his gifts, or his worth, but make an accurate estimate of himself. Sabi ni David, I think, sa Psalm 131, sabi niya, I do not put myself into things that are too wonderful or too difficult for me. Yun po ang sabi ko na. Yan, Psalm 131, verse 1. O Lord, my heart is not lifted up, my eyes are not raised too high, I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. So, pinapakita ho riyan na David was saying that in his life, he had victory over pride. Sa kanyang heart, sa kanyang eyes, sa kanyang action. There's perfect contentment and confidence in God. So, hindi mo niya nakukuha yung kanyang feeling good about himself because he is in a position. May mga tao kong ganun eh. For a person to feel good, akala nila, kinakailangan nandito ako sa ganitong posisyon, kinakailangan ako yung bida, kinakailangan ako yung nasa limelight, kinakailangan ako yung sentro. Hindi mo ganun. So, ang gagawin niya, kung hindi niya lahat ng kinakailangan gawin, problema, kung hindi niya gifting yun, kung hindi para sa kanya yung role na yun, he will be a liability rather than an asset. Kung gusto na makatulong siya, nakakagulo pa. You understand, brethren, what I mean? Kaya ho, we need to have a proper valuing of our abilities, our gifts. You know, kung isang boksingero, halimbawa siya ay lightweight lang,
Di ba yung boxing, di ba may mga division yan eh. Based on yung weight, may category. So kahit na ikaw ang pinakamagaling na lightweight boxing champion of all time, hamunin mo yung heavyweight champion. Anong tawag sa'yo? Sir, baliw ka ba? Ang bigat sa'yo ng, ano yun? Ng 50 kilos. Labanan mo yun? Sigurado pa. Kahit nga si Pacquiao, hindi lumalaban sa heavyweight. May catch weight na tinatawag. Mag-make up sila kung sa anong weight na ideal para walang lugi. Kahit gano'ng agaling. You must have an correct value of your ability, kung ano ang iyong boundary, kung ano ang iyong hangganan. Just operate within the realm of what God has given and entrusted unto you. We must make an accurate estimate of ourselves. Sabi ni Paul, next slide, Galatians 6:3, for if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. 1 Corinthians 4, verse 6, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Next slide, verse 7. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you receive it, why do you boast as if you did not receive it? Sabi naman ni Peter, likewise you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourself, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. So itong mga verses na ito really is a powerful reminder sa lahat ko, sa atin, that we should not be proud, neither be arrogant, but rather we must clothe ourselves, something that we should always wear. Ito yung pinakamagandang garment, by the way. You will not be out of fashion. Amen? If you wear the garment of humility. Yung fashion mo, it comes and goes, di ba? Pag matagal ka na sa mundo, mapapansin mo, yung fashion, pabalik-balik lang yun. Alam niyo nung bata yung tatay ko, sa mga teacher nila, nung binata siya, nakabaston mo siya, yung pantalon mo. And then, nung nag-asawa na sila, maliliit na kami noon, maliliit na kami ng mga anak niya. Bell bottom naman, ang nais. Matagpag. So kami rin, ng mga anak niya, naka-bell bottom din. You see, fashion comes and goes, but there's one thing that remains the same and is pleasing to the Lord and adorable to the Lord, and that is the garment of humility, which the Bible tells us that we should clothe ourselves with. Let us not disregard or take lightly the warning of God. He opposes the proud, but gives grace to the humble. Finally, in conclusion po, we should see even our saving faith as a gift from God, and that we have no basis for pride or a superior opinion of ourselves. No one is ready to serve others until he is ready to remove his pride and ready to have a servant's heart. By the way, we are not yet finished Romans 12:3. We will have a second part of that for next Sunday when we will. Tayo po yung nanangin. Hallelujah. Father who art in heaven,